So, what's up guys? So, welcome back sa aking channel. Wow. Mukhang may binibida siya sa akin na hindi ko kilala. Pre, sino yan? Pupuntahin mo dito yan para makilala ko. Hindi mo binanggit yung pangalan. 'Di ba? Oh, sila yung mga sila yung mga lahi nila, yung mga pinayagan para makatawid doon sa kabila, no? Pero maraming sumubok doon. Yung iba nag-positive kaya hindi nakatawid. So yung mga hindi nag-positive ay lang yung mga nakatawid. Kung ibibida mo yung napagtagumpayan ng iba doon sa iba, pwede mo munang silipin kung bakit. 'Di ba? Baka naman nagkaroon ng problema. 'Di ba? O baka nagkaroon ng conflict. 'Di ba? Oh. Ngayon, kung ibibida mo sa akin na yung napagtagumpayan o narating ng iba doon sa walang narating, kaya ang dahilan niya ay umalis ng Pilipinas, ang tanong, nasaan na nga ba sila ngayon? Kamusta na nga ba sila ngayon? Ano na nga ba ang lagay nila ngayon? Asa na sila ngayon? Sabihin natin na nakakaluwag sila. 'Di ba? Mas nakakaluwag sila. Ang problema nga, wala naman nagtatanong kung nasan, kung ano yung status nila doon. Ibig sabihin wala akong pake, no? Bali sinagot lang kita, 'di ba? Siguro hindi lang ganun kalala yung inggit ko, kaya hindi ko alam kung ano yung lagay niya ngayon o kung kamusta na siya ngayon. Ito Pacquiao. Ito tanggapin mo na. Itong Pacquiao ko. Tig-iisa kayo ng mga kasama mo dyan sa bahay mo tsaka sa'yo. At itong Pacquiao ko, bigay mo na rin to sa kanya. Ikaw na magbigay ng Pacquiao ko. Ha? Sige na. Kalahi mo ba yun? Kalahi nyo? Ito, sa mo na. Bigyan mo na yung mga kalahi mo. Mga Pacquiao kayo lahat. Mga putang ina nyo. Dali. Salim mo yung Pacquiao ko. Dali. Sama mo na yung mga kalahi mo. Dali. Tapos yung isa dyan, kakasabi ng nakalak yung pintuan, kakareklamo niya, kakalak daw ng pintuan, hindi naman niya pintuan yun. Ayun, ang nakalak pala yung panga niya, kakahit-hit, naglalak yung panga niya rito. Tinuturo niya pa yung pintuan ng iba. Yung pala, yung panga niya, yung nakalak, yung naglalak. Tabs pa. Tangina ka. Puro ka nakalak eh. Yung panga mo yung nakalak, gago. Tsaka wala akong pakialam kung sa paningin mo hilaw man ako o hindi luto.
Alam mo yung mga ganyang bagay, di ko naman kailangan sa buhay ko yan. Alam mo yon. Alam mo yung ibig sabihin ko. Ibig sabihin, kahit di ko malaman yung mga ganyan sa buhay ko, wala rin namang kwenta, wala rin namang silbi. Kaya aanhin mo pa para malaman yung mga ganyang bagay. Kung hilaw man ako sa paningin mo o hindi luto, putang ina mo. Dahil wala akong paki sa'yo. Total, hindi naman kita syota. Hindi naman kita liligawan. Diyan lang, dito lang tayo. Magkakasalubong lang tayo sa kalye. Magkakabatian. Hindi rin kita sasamahan sa iisang bubong. Kaya, hindi tayo magsasama ng matagal. Huwag kang assuming. Ha? Hindi kita pakikisamahan, putang ina mo. At hindi ako makikisama sa mga tulad mong gago. No? Wala akong pakay kung ilaw ako luto. Putang ina mo, problemahin mo ako, gago. Paki ko ah. Ito ko. Ano? Na? Ikaw may problema sa akin eh. Di ikaw mag-isip ng solusyon, gago ka. Fuck you. Oh. Ha? Shota kita. Gulpin mo na kita. Oh. Ha? Pilingero kang gago ka. Ang ina mo. Kung yan ay niluto nyo at nagtataka kayo kung bakit hilaw pa rin yan, ay paniguradong 100% nahilaw rin kayong lahat. Diba? Kahit kailan hindi makakaluto ang isang kusinero kung hindi siya marunong magluto. Dapat ang magluluto totoong kusinero. Magluluto yung talagang luto. Siyempre, anong ituturo mo sa akin, gago ka? Baka mas marami pa ako sa yung alam eh. Baka ako pa sa yung magturo eh. Tangina mo eh. Tangina mo, naiwanan lang kita nung nakaraan, tinuruan mo na akong gago ka. Fuck you. Alam ko galawan mo. Ha? Tanggapin mo na hindi mo maloloko yung tulad ko, gago. Ulul. Pakyo. Sama mo na yung pamilya mo, putang ina mo, pakyo kayo ito. Putang ina nyo, ito. Diba? Oh. Alam mo kasi, yung mga ganyang paliwanag, pangyayari, paniguradong bitter ka. Ulul, putang ina mo. Damay mo na lahi mo. Ulul. Marami sa akin nagyayaya. Sama ako sa inyo. Tangina mo, kung talagang maganda dyan, di mo na ako kailangan pilitin. Tangina mo, pupunta at sasama ako na walang persahan. Diba? Tangina mo. Kung talagang isang pagkain masarap, kakainin ko yan. Kung talagang maganda dyan, sa mga pwesto nyo, pupunta ako. Kahit di ka na magmakaawa. Sasama ako kahit di ka na magmakaawa. Fuck you. Putang ina mo. Oh. Inakuha mo ako, ano may offer mo sa akin? Wala. Nga. Putang ina mo. Mamatay ka na, gago. Tang ina mo. Hindi ka marunong sa dealing, pukin ang ina mo ka. Fuck you. Tapos lap trip.
tuturuan niya akong pumorma. Kasi naiirita siya sa pormahan ko. Wow! Putang ina, hindi pa ako na porma, nasisisilaw ka na sa porma ko. Boom! Diba? Ganun katindi. Diba? Madungis pa lang ako. Nasisilaw ka na, naiirita ka na. Diba? Turuan mo pumorma. Yung tinutukoy nung isa, walang forma dati yun. Nung nagkakilala kami, yun. Tsaka niya inadapt yung sa akin. Oo, tagal na kaming hip-hop. Since, ano pa yata, 2005. Ay, napormahan ko. Kaya, ulul ka. Puwi ng ina mo. Tapos, mahilig yun sa mga sa mga sabi-sabi na kwento. So, siguro, hindi pa ganun kamulat yung kaisipan niya about sa mga pagtugma ng mga bagay, kung talagang totoo o hindi. So, basta kung ano lang sinabi sa kanya, ay na yun, pakikinggan niya na. So, ang nangyari, nagkakape ako sa labas ng bahay namin. Yung kape ko sobrang init kasi bagong kulo yung tubig eh. Pakakulo pa lang. So nag-cellphone ako. So may napadaan. Hindi ko kakilala. Hindi ko siya napansin papalapit sa akin kasi nakapokus ako dun sa ginagawa ko sa pag-cellphone tsaka sa pag-inom ng kape. Sinagi niya yung kamay ko habang painom ko ng kape. So yung ibang kape na tubig na mainit na yun, na mainit na tubig at tapon sa tiyan ko, no? So nangyari, syempre napasok ko. Sabi ko sa kanya, pre, ba't mo sinagi yung ko, yung kamay ko? Umiinom ako ng kape. Medyo medyo bata-bata lang ng konti, siguro menor de edad. Pero malaki-laki na rin. Tumatawa, sabi niya, ikaw yung pagkain. Sabi ko, ano yung pagkain? Hindi ko alam kung saan tribo siya galing. Hindi ko alam yung mga sinasabi niya. Oo. Ba siguro sila lang nakakaalam ng ganun. Pagkain, napaisip ako konti. Tapos tumawa siya, umalis. Hinayaan ko na lang. Kasi baka nasagi niya lang ako. Mamaya bumalik ulit. Inimita ng kape. Sinagi at talagang kita-kita ko siya. Hinampas niya yung kamay ko ng pag-inom ko. Hindi napaso yung dito. Pinakalabi ko. Medyo talagang init eh. Namaltos nga konti yung labi ko eh. Napatayo ako. Binatukan ko sa batok. Pak. Sabi ko, ano ka ba nag-trip? Ito, trip po. Binatukan ko rin siya. Pang, sabi niya, pagkain ka kasi. Pagkain. Tinadyakan ko siya sa sikmura. Ngayon, hindi siya, namalipit siya. Na sobrang sakit. Nang tadyak ko sa kanya sa tiyan, hindi siya makahinga. Literal. Pagkain. Sabi ko sa kanya, ngayon mo sabihin kung pagkain ako o hindi kasi pumapalag ako. Ngayon mo sukatin. Ngayon mo sabihin kung pagkain pa rin yung tingin mo sa kabila ng ginawa ko sa'yo. Ikbi-ikbi. Sabi ko, sumbong ka sa magulang mo. Sabi ko, kahit magsumbong ka sa magulang mo, sa tatay mo, suntukan kami rito sa labas. Sabi ko sa kanya, doon tumakbo. Huwag bang umiyak, inaantay ko yung magulang para kami magsabong sa labas. Hindi pumunta. Pagkain pala.
Napaisip yun, gising yun. Gising yun. Ikaw ba naman tadyakan sa tiyan eh. Tapos di ka makahinga. Gising yun, balat yun. Tapos na ginawa mo yung ganun. Hindi na uulit yun. Isip nun, putang na, dapat pala, hindi ko na ginawa. Hindi sana, hindi ako nasaktan. Oo, ngayon, dahil sa sobrang bitter niya yun, gigil na gigil siya. Ginawa ko silang punching bag. Pagkain pala. Ibig sabihin, yung pupulutan, yung papapakin. Putang ina, hindi ko pa naranasan yung ganun. Kung mararanasan mo yung ganun, putang ina, hindi ko papayag. Pagkain. Pinakita ko sa kanya yung pagkain sa hindi. Gising eh. Pag tagya ko dyan, matik yun. Tsaka pagbato ko pa lang. Tagya ko dyan. Gising yan. Pwedeng di magising yun. Ayan ang number 1 na pampagising effective yun. Kasi yung datingan niya pambubuli dahil bago pa lang siya sa mundong to, then sabay siya sa agos ng mga kalahin niya, mga pulpol. Pinagbigyan ko, tinadyakan ko kung ano yung hinahanap niya. Pinagbigyan ko siya kung ano yung hinahanap niya. Gising yun. Di na bumalik rito, hindi na dumadaan dito yun. Gising yun. Ulul pakyo ka, putang ina mo, minuto. Ano, gigil ka, putang ina mo? Putang ina, yung mga ganyang amo yan, mukhang nagiging dihado na naman siya. Ay, ay, ay. Ha. Bakit? Kasalanan ko ba na ayoko magpabuli? Ah? Ano? Ano? Kasalanan ko ba na ayaw magpabuli? Putang ina, buong buhay mo magpapabuli ka? Putang ina, wow! Ako yung mambubuli. Puwi ng ina. Tang ina mo, tarangit ang gago ka eh. Tang ina mo eh. Eto guys, isasabihin ko sa inyo ngayon, o i-share ko sa inyo, yung pinakapangarap ko noon pa, na gustong gusto kong makamit, o gustong gusto kong mangyari sa akin. Ito yung bagay na gusto kong alagaan. Mahilig akong mag-alaga ng mga hayop. Literal kasi dati bata ako nag-aalaga ako ng ng manok. Napagpaitlog ako ng manok. Napagpaitlog ako ng manok. Then napalaki ko yung mga sisiw niya. No? So, may gusto talaga akong alagaan. Gustong alagaan o bilhin yung totoong leon, yung wild lion sa Africa. Ay ang gusto kong alagaan, ay ang gusto kong mabili balang araw, pero hindi pa ako nagka-canvas kung magkano yung ganong pet o yung magkano yung ganong kaliit na tuta pa lang na alagaan. Tapos para pag lumaki, 'di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng pera, ay bibili ako ng isang totoong leon para aking alagaan. Ang pagkain nun puro karne. Karne ng baboy, mga karne ng usa, mga ganun, basta mga karne, mga manok. Ang mga pagkain nun, pag-aalaga mo siya. Kasi pag yun inalagaan mo, syempre ikukulong mo yun, itatali mo yun.
Siyempre, hindi na makapag-hunting yun sa gubat. Tangina, kinulong mo na eh. Ikaw ngayon magpo-provide ng mga pagkain niya na dapat na kainin niya. Siyempre, yung mga karne yun. 'Di ba? Kaya pag ako nagkaroon ng pera, ay bibili ako noon. 'Di ba? Tapos, pamahal na lang pamahal ang karne ngayon. Merong 500, merong 700, may 1K, merong 1.5, may 2K, may 2.5, may 5K, may 10K. Diba? Dapat libre na lang yun eh. Diba? Kasi ganun din, kakainin din yun. Diba? Libre na lang yun eh. Diba? Dapat freebies. No? Siguro kung o-operan ako ng kabilang tribo, kasi gusto nila ngayon, wala silang may offer sa akin na kahit anong bagay, mga ulol sila. No? Di ko lang alam kung papayag sila na karne na lang ang ibigay sa akin, no? Para sumama ako sa kanila. Di ba? Kaso wala eh. Wala man lang niregalo sa akin. Hanggang doon, tiway. Ano ba yan? Di na lang. Di ba? Hanap sila ng asama sa kanila na tiway. Baka na naginip pa yun. Oo. Siguro yung mga plano nun, sobrang dilim. Mga kasing didilim nila. Pa kayo 20. Oh, just na lang. Pop kayo 100. Tigisa kayo. Dali, tigisa kayo. Sige na, tanggapin mo na yung pake ko. Tigisa kayo. Ito, mga pake kayo lahat. Mga puwi ng inang putang ina nyo. Tigisa kayo. Yan, mga ulul. Patribo-tribo ba kayo, putang ina nyo. Naman akong pake. Yung dalawa doon nag-aaway, dalawang grupo, kaya siguro aawatin sila. Gago, magpataya ngayon yan, mapuwi ng ina nyo. Ginusto nyo yan. At saka ayun yung flow ng takbo ng mundo talaga. Talagang di mawala yung away dyan kasi di magkakaiwasan talaga yan eh. Pero mag-aaway kayo para awatin kayo, gago. Bahala kayo, magbugbugan kayo dyan, yung mga gago kayo. Pwede sana bayaran ako, awatin ko kayo. Diba? Fuck you. Diba? Diba?